sa conversation na yon, Ah. based sa Pero language sa palagay 229. ko kung bro ganito no, you sabi mo sa yung sabi na sa chat natin. Hirap kausap nito ni Jason. Is you're willing to Nagtatalk over. pumunta ako sa lugar ninyo to yung pag-usapan natin yung ba. Palagay ko yung 1 John chapter 5, yan ang ipupunta ko sa inyo. Yan ang maganda. Pwede po. Para yan ang makapag ano na. Kasi parang hindi naman sa binablock mo yung mga binibigay ko mga passages. Parang nagbigay ka ng dalawang dimension na ito yung God's perfect perspective. Ito yung man's perfect perspective na sa God's perspective, maligtas ka muna bago ka manampalataya. Pero ang utos sa atin, panampalataya bago maligtas. No. Parang Hindi. No. Wala akong ganong distinction. Jason, wala akong sabi ganong mo distinction. Strawman. sa akin, sabi mo kanina. Strawman. Press up apologists. Standing on God's truth, we can't fall. Press up apologists. The foundations crumble, I stand tall. Press up apologists. You can't explain this world you see without presupposing the God that must be. You borrow from my worldview just to make your case, stealing meaning and purpose from His sovereign grace. Logic, induction, morality explain. Hello guys, so meron akong binalikan na debate in the past. This is about the topic of regeneration precedes faith. So yeah, panoorin natin. I would like to argue from the language being used here. Kaya gusto ko, stick tayo doon sa pag-aaral natin ng language. So based sa language dito, kung mababasa natin siya ng maayos, na everyone who practices righteousness has been born of God. Do you practice righteousness to be born of God? Or kaya ka nag-practice ng righteousness because you are already born of God? Ang sagot ko diyan, syempre, na born again ka, kaya ka nakagawa ng righteousness. Ang tanong ko nga sa'yo, kung anong righteousness yung tinutukoy ng 1 John chapter 3. Sir, sa context ng born of God, ano po bang righteousness dapat 'yun? Siya nakalagay dito bro, chapter 3 verse 10. And this is the children of God are manifest and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither that loveth not his brother. Meaning, ang righteousness na tinutukoy dito ay pag-ibig sa kapatid. Yeah. And that's not in dispute. Which is not the issue. Hindi ka ba umiibig sa kapatid, meaning you are not righteous? Yung ba yung ibig mo sabihin? Hindi po 'yun yung ibig kong sabihin. Ang gusto ko lang malaman is kung paano mo siya babasahin based sa language na pinoportray dito sa ating example. Now, if you believe na based sa language is you are practicing righteousness because you are already born of God, na born again ka muna, kaya ka nagpa-practice ng righteousness. So merong order kang ina-acknowledge based sa language. Now, given the same syntax sa 1 John 5:1, Ito na. everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Are you willing to follow the necessary logical order of order of grammar here na Wala akong masyadong in-acknowledge yes. na kung saan in-acknowledge mo dito sa una, okay lang po na tapusin ko lang yung thought ko, then you're free. Oo nga, tapusin mo naman. Are we going to acknowledge, since in-acknowledge mo yung 1 John 2:29 na born again ka muna, kaya ka nagpa-practice ng righteousness, if we are going to be consistent sa language, are you also going to admit that na born again ka muna, the reason why ikaw ay naniwala that Jesus is the Christ? Go ahead. Okay. Tama naman yung tanong mo, bro. Siyempre, na born again ka muna bago ka gumawa ng righteousness. Wala naman akong tutol doon sa sinabi mo. Ngayon, ang ano ko lang, kahit yung 5% 5.1 narinig ko na siya kay James White. So, yung pagiging born again, Diyos talaga gumagawa, hindi naman tayo. Pero, Answer the question. kailan nangyayari yung tinatawag na regeneration o yung pagiging born again, bro? Kailan nangyayari yan? Ibig sasagutin yung Alam ba, based tanong ko siya, sa- kailan ka na born again?
Based Okay lang sa na language generate. dito, kasi again, I would like to focus as much as possible sa argument ko dito. Based sa language dito, malinaw na everyone who believes has been na born again muna. So, if I would be consistent Focus. also with my application at talagang naniniwala Jason, ako dito focus. na born again muna talaga ako before ako nanampalataya. However, that does not mean na alam ko na kung anong date yon na isulat ko sa likod ng Biblia ko. I don't know kung kailan nangyari yon. Pero ayon sa revelation ng Diyos, kaya pala ako naniwala. Dahil ito pala yung sinasabi niya, na born again pala muna ako. So, pwede bang ma-born again yung mali yung pananampalataya? Halimbawa, sabihin mo sa akin na Jason, just answer the question. Ako, na-born again ako kasi nanampalataya ako. Pwede ka bang maging born again, save ka, pero yung mali yung pananampalataya mo? Can you answer me? Basically, hindi. Kasi sa position namin, kaya ka merong salvific faith is because you have been regenerated first. So, lahat ng faith na meron ng isang believer, after regeneration, lahat yung genuine saving faith. So kahit mali yung pinaniniwalaan mo, basta alam mo lang na Lahat nga genuine ka, eh. lahat na ng paniniwala mo, tama na. Parang ganun ba ang ibig mo sabihin? Para bang, Hindi na-regenerate ako, so yung faith ko, yung pananampalataya, lahat ng pananampalataya ko, tama lahat yun kasi na-regenerate ako eh. So, Hindi ka na pwedeng pangalawang magkamali, tanong, no? if you are already regenerated, what is the sense of your faith? If you are already saved. Kasi regeneration is salvation yan eh. Hindi naman pwedeng hindi ka saved pero regenerated ka. So, what is the part of your faith if you are already saved? Papasok ulit tayo dito sa Acts 16:31. Papasok tayo dito sa John 20:31. Yeah, those are commands, prescriptive. So, kasi again, paano may perfect harmony. Di May ba perfect ginagawa harmony natin, kasi parang ganito, sa perspective ng Diyos, ipapanganak ka muna niya bago kanya ipapanganak ka muna bago ka manampalataya. Pero yung utos niya, manampalataya ka muna bago ka maligtas. Those Is are it gospel contrary commands. or is it harmonize? Are you harmonizing the scripture by your Yes. position? Yes, kasi kagaya ng sabi ko kanina, we are not capable of regenerating ourselves. So, repent and believe is gospel call. Imperative ito. So, kaya nga sabi ko kanina, consistent at merong harmony ang sola and total scriptura in application of this doctrine dahil ang command ay believe. Are you trying to Ito say, yung bro, word. na- Ang word ay may spirit and life. So, the reason kung bakit habang Effectual. nakikinig ka ng palaging repent and believe, you're able to come to faith. Meron na pala kasing nangyayari doon. Yung Effectual word calling. na ipinoproclaim sa'yo, ang nature noon is spirit and life. So, how you harmonize that? If, anong gagawin ko para maligtas? You must Believe. to be Yes. saved. You must believe to be saved. So, Yes. para sa akin, Confused. it's illogical to believe to be saved. Kung ikaw naman ay regenerated na, bakit ka pa mananampalataya, di ba? Yun yung hindi ko ma-reconcile sa isip ko. Tsaka yung Confused. kanina, yung nabanggit natin sa Colossians 2:12, reason with Him through faith of the operation of God. So, yung mga bagay na yon ay hindi siya sa akin na kumaga yung First John chapter 5 verse 1 siguro maganda pag-usapan natin yan sa ibang panahon kasi hindi ko yan masyadong narinig ko na yun kay James pero hindi ko yan masyadong natutunan. Pero do you Excuse. recognize the Excuse. structure of the grammar Di ba? there? Yes, pero kapag total scriptura ka, you don't base your doctrine in one book, kaya nga total means total scripture, lahat Hindi. gagamitin mo. Hindi naman. Lahat gagamitin mo. Hindi pwede yung Hindi naman ako ganun. Yes. Hindi naman ako ganun, Jason. Kaya nga kanina ako pa ngayon na unang nagsasabi na all of scripture ay pinuput together namin yan. Nagdemand ka lang naman kasi na makakapagbigay ka ba
ng isang text na kung Actually, saan. may nakapagbigay ka So, naman. so Ako naman yun. Wala binigay naman ko lang yun. sa iyo yung dinedemand mo. Yeah. And I think based doon sa ano na yon, sa conversation na yon, Ah. based sa Pero language sa palagay 229, ko kung bro, ganito, no? You sabi mo nga, sa yung sabi na sa chat natin. Hirap kausap nito ni Jason. Is you're willing to Nagtatalk over. pumunta ako sa lugar ninyo. To, yung pag-usapan natin yung palagay ko yung 1 John chapter 5, yan ang ipupunta ko sa inyo. Yan ang maganda. pwede po. Para yan ang makapag ano na. Kasi parang hindi naman sa binablock mo yung mga binibigay ko mga passages. Parang nagbigay ka ng dalawang dimension na ito yung God's perfect perspective. Ito yung man's perfect perspective na. Sa God's perspective, maligtas ka muna bago ka manampalataya. Pero ang utos sa atin, panampalataya bago maligtas. No. Parang Hindi. No. Wala akong ganong distinction. Jason, wala akong sabi ganong mo Straw distinction. man. sa akin, sabi mo kanina. Strawman. Sa God's perspective, ay may ginagawa siya sa'yo para manampalataya. Pero sa human's perspective, inutusan ka niya para manampalataya. Para ikaw ay, excuse me, no? Parang nagkakaroon tuloy ng, parang magkaiba atang, yung perspective ng Diyos, di naman natin talaga alam yun. Pero Exactly. Exactly. yung bagay na lumapit kayo para kayo magkaroon ng buhay, parang That is- manampalataya kayo para Kaya nga sabi ko, Jason, di ba? Sabi ko, gospel call, gospel imperatives, those are commands na binibigay sa mga, na pinipreach natin sa mga spiritually dead person. If God can regenerate us and we don't need to believe, what is the sense of gospel and the faith? Confused talaga siya. Kakasabi ko lang kanina, Hindi natin kayang regenerate yung sarili natin. Diyos lang makakagawa. Kakasabi ko lang kanina sa John 6:63 na ang purpose ng gospel, the purpose and the nature of the word, it is spirit and life. So if the function of the word is that it has the power to save, it is spirit and life, then that's the purpose of the gospel. We proclaim it to the spiritually dead person in order for them to have life. Sabi sa Ezekiel 36, sa pinakaunang verse, prophesy, preach. So merong perfect harmony ang gospel proclamation, regeneration precedes faith, and total depravity sa Calvinist or doctrines of grace. So palagay ko yung first John na lang ang ating pag-usapan sa susunod. So, siguro puputulin ko na lang hanggang dito. And this guy, Jason, is very confused. In-strawman niya pa. Ito. In-strawman niya pa ako. By the way, kailan pa ba to? This was streamed a year ago? February 5, 2024? Last year lang to. Pero parang ang tagal na, no? Anyway, so, yeah. And we don't have to even fool ourselves, no? Yung kausap ko dito, basically, just completely dodged the very question. And I have to admit, yung charity level ko dito, yung charity level ko dito is, paano ba? I didn't push Jason hard enough doon sa language na yon. And siguro nung time na ito, ang context nito is nakikita ko sa kanya na he's unable to engage. He's unable to engage doon sa text. Sa text mismo. He's not able to engage doon sa text. That's the reason why hindi niya ma-engage. Nakita naman natin sa mga nagja-justify na siya. Na siguro ito yung pag-usapan natin later kasi hindi ko pa masyadong yes, narinig ko na yan, pero hindi ko pa masyadong pag-aralan o ganun ba yung implication niya doon. Hindi niyo pa masyadong na-discover, na-dissect. But yeah, sa totoo lang,
you don't have to. Dahil in-affirm mo na yung 2:29 na kaya ka gumagawa ng mabuti is because you have been born of God. Kaya ka gumagawa ng mga works of righteousness dahil yan ay result ng iyong regenerated heart. By affirming that, you are necessarily affirming 1 John 5:1 even without saying it. So, sa mga nakapanood nito, again, let's not fool ourselves. Let's be honest with the scriptures. So yeah, ang sarap palang balikan ng mga past conversations. At naway naging helpful ito sa inyo to give you lalo-lalo na sa mga bago pa lang sa journey ng Doctrines of Grace. I hope naging helpful ito sa inyo. Thank you so much for watching, and may you always think God's thoughts after Him. Peace out.